keep you company until 3 p.m. this Friday, August 23rd. I'm Denise Tan. And ako po si Lord De Vera, mga kapatid. Alam namin, it's the beginning of your long weekend. At ang masasabi ko lang ay, enjoy your holiday. And we say that with a lot of jealousy and spite. This is Afternoon Delight. Yeah. Okay, we're starting off the weekend with our chosen delight of the day. Special request. Special request. Nako, ang saya-saya. All week long, pinapagbigyan nyo yung mga request ko at mga na-miss ko while I was away. So, ang ating delight of the day is binatog. Pwede ba next week, rib-eye steak naman ang request mo? Baka naman sa mga steakhouses dyan. Kung meron kayo maibabahagi. Kayang-kaya ng producer na. Tatanggapin namin yan. Okay, bakit nga ba? Ano ba yung binatog? Binatog is basically boiled corn. Tama? Yes. Corn na binabad hanggang maging puffy siya. Tapos saka mo siya lalagyan ng, well, salt. May optional. Yung nilalagay, yung iba nilalagyan ng asin at asukal. Minsan may kondensada. And minsan may coconut, cheese. right? Yung cheese fairly recent lang yun eh. Pero sa mga malls, yung kanilang binatog ay may cheese. May cheese. Ako kasi, ito again, like I always mention, sa amin noon, merong naglalako. And then isa to. Sa hapon, usually, mga 3 p.m. ko naaabutan. At ang naalala ko sa mga naglalako ng binatog, lagi malalaki yung bike. Malaki yung... Hindi ba? Vintage bikes. Natitikman ko. Tapos ang laki-laki, tapos meron silang bell na parang ninakaw lang sa boksingan. Paano yung... Boxing ring. Di ba? Malakas, iba yung tunog? Ayun. Kamusta? Ano bang gusto mo sabihin ito? Yung maraming grated coconut? Yes. Or maraming salt, maraming sugar? Maraming coconut and sugar. Kasi sweet, grabe talaga yung sweet tooth ko. And then I like coconut. Akala ko dati kung ibang klaseng variety yata ng mais ang ginagamit dito, ano? Parang Pero pala, puffed by soaking in water. Sarap. Babaunin ko ito mamaya. Hindi mo muna gagalawan. Gusto mo ibenta ko na lang sa'yo? 50 pesos lang. 50 pesos? Pero napakamahal naman. Natry mo ba yung mga binatog sa mga mall? Not yet. Old school na yung lako lang talaga yung natry ko. Diyan sa Mega Mall meron dun sa basement. Ewan kung gusto kong malaman what you think of it. Sige, try ko yung may cheese, yung may mga twist naman na ganyan. Oo, alam mo, dapat i-expand natin yung mga nakagawian. Natutuwa ako na, although ang tagal lang evolution niya, no? At least yung taho, sa Baguio pa, nag-start yung strawberry, nilalagyan ng ube. So, ngayon, hindi na yung the boring usual. So, ito rin sana, mag-level up din. Okay, sige. Pag-usapan muna natin habang ini-enjoy natin ang binatogo namin and sana masarap din po ang merienda nyo. Ito, dagdag nyo sa inyong merienda, pag-usapan natin at namnamin natin yung mga stories on social media. Let's start things off on CNN.com. Kamala Harris accepts historic DNC or Democratic nomination in Chicago. Okay, teka. Ang ganda ng pagkasabi niya in a story that can only happen in the greatest country in the world, I accept your nomination. Oo, at ang sabi niya dito, she will be the president. She vowed to be a president for all Americans. That's what they all say. Yeah, pero kasi 'di ba, pag nga alam naman natin yung mga past na diskusyon, lagi nilang pinapatamaan itong si Donald Trump about some of his comments. Correct. At every night ay may atake kay Donald Trump. Ang nakakatawa nga lang dyan, habang nangyayari yung DNC, no? Ang advisor si Trump actually told him, stay away from the news and TV kasi ang hirap pigilan ni Trump, especially nung sinabi nila, never respond to personal attacks. Okay. Ngayon, of course, nung nakaraang mga gabi, punching bag ang lolo mo from the Obamas, no? Hanggang si Oprah ba bumanat? Basta. So, sunod-sunod. Si Trump cannot help yung reptilian urge niya to strike back. So, hindi ko pala naipadala, no? Pero may mga tweets siya, no, na sa Where's Hunter, Walz was an assistant
not a coach. Mga ganyan tipo. Is she talking about me? Sa Twitter, sa X nangyayari po to. Habang nangyayari yung celebratory atmosphere doon sa Chicago, sa DNC. Pero, nako, ito ay historic talaga, no? Kasi, of course, masasabi natin pangalawang babae na naging presidential na bet ng Democrats. Pero the first person of color na babae. First woman of color. First black woman and first Asian American to lead a major party. So again, dun sa Democratic National Convention, Kamala Harris was there, and here is a part of her speech. And every day in the courtroom, I stood proudly before a judge and I said 5 words: Kamala Harris for the people. And to be clear, my entire career, I've only had one client, the people. And so, on behalf of the people, on behalf of every American, regardless of party, race, gender, or the language your grandmother speaks, on behalf of my mother and everyone who has ever set out on their own unlikely journey, on behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Our nation with this election has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past, a chance to chart a new way forward. Not as members of any one party or faction, but as Americans. Dumadami na rin ang Republicans, Tita Denise, na sumusuporta kay Kamala. Pero ang interesting lang kasi dito ay yung sinasabi ng mga late night comedian. Alam nyo, para hindi raw tayo magkaroon ng immigration crisis, immigration problem, controlling the border. Stop calling America the greatest nation on earth. Kasi paulit-ulit ba sinasabi? Siya, pupunta talaga siya sa greatest nation on earth. Tsaka hanggang ngayon, di ba, they always talk about although madami na rin nagko-contradict dito, the American dream, because it is, quote-unquote, the greatest country in the world. So why would people not go there if they think that the opportunities are there? Correct. Dapat ngayon, merong campaign. Ano naman ang campaign ngayon? Di ba may sinabi dati si Kamala parang, please don't come. Ngayon, if there's a way to spin yung American dream into something na, okay na kayo kung nasan kayo. Stay where you are. Okay na kayo dyan. Grass is not that green on this side. Mga ganyan. Oo. Pero huwag gamitin mga words na green. Kasi ano pa rin yun green card, mga ganyan. Okay. America. Yes. Sige, from America. America! Ikaw nga si Oprah. From America, balik tayo dito sa Pilipinas on the Instagram account of the UP Los Baños Chorale Ensemble. Announcement of the group's win at the 6th Tokyo International Choir Competition 2024. So gold, gold prize 2nd place for mixed choir. And then gold prize 4th place for contemporary. Okay, so, parang medyo unusual yung gold ranking sa Tokyo. Pero we'll take gold anytime. That's right. Arigato gozaimasu to all of the members of the UP Chorale for winning in the Tokyo, 6th
Tokyo International Choir Competition. Sana kung sinabi mo maaga-aga ba, yung mga 6 years ago, ikaw dapat nag-cover. Front act. Hindi. Hindi, pero anyway, ito bibihira to kasi usually when we hear the words international choral competition, ang nanalo lagi yung UP Madrigal Singers. Pero ngayon ito, UPLB. Correct. At yung UPLB Choral Ensemble swung by the TV5 office at nagpasample pa sila. Watch this. It's a Sharon Cuneta classic. Correct. At alam natin na yung producer natin ay isang napaka matinding Sharonian talaga. No? Pero ito isang mga examples how a choir can transform something, no, na human drama ang usapan into something that approximates the religious and the divine. Napakaganda nung version nila nung kantang yon. While I was watching, sorry, pero napansin ko lang while I was watching, parang grabe din siguro ang training nila, no, for their... Ako, hiningal ako eh. Hiningal ka? Nanonood ka lang? Hiningal ako just watching eh. Oo. Ako nga eh. Ano? Pareho tayo. Parang, wala na. Parang, pero ibang kala. Normally yung LB, alam natin dyan, magaling sila sa mga sciences, no? Sa agriculture. That's right. Pero ito, LB Choral, abangan natin to. Highlighting. Iba rin ang party nila dyan. Iba rin ang party nila dyan. Oo. Makiki-party tayo dyan. Mukhang this group should go places, literally and figuratively. Ito, dumako naman tayo sa sports because in a few days, we will see our athletes in action in the Paris Paralympics 2024. Kamusta kaya ang paghahanda nila? At balita namin, tatak Pinoy din ang kanilang uniform at ang mga detalye mula kay Mobile Journal, Denise Valdesancho. Heritage in Motion. Yan ang opisyal na tema ng official uniform ng Team Pilipinas para sa darating na opening ceremonies ng Paris Paralympics. Gawang lokal na, sustainable pa. Yan ang pinagmamalaki ng fashion designer na si Dita Sandico kasama ang kanyang junior designer na si Janina Santos. Kwento nila, 3 months ago lang nang maimbitahan sila ng Paralympic Committee. In as much as we wanted to, but we kind of felt like we were not so ready for it because we don't really make uniforms. But somehow we took the challenge and we said, okay, we're going to make use of our indigenous materials. The vision, dalhin ang watawat ng Pilipinas hanggang Paris. Makikita yan sa susuotin ng archer na si Agustina Bantilok, javelin thrower na si Sandy Asusano, at swimmer na si Angel Autumn. At hindi ito gawa sa anumang tela, kundi sa locally hand-woven Banaka fabric. Even the yellow hats for the ladies. I mean, our visors were in yellow, and then of course the stripes had the red and blue and yellow colors. Plus, the main uniform of the ladies were in Banaka, and it was also in red and blue. Ang ibabalandring hand-woven at embroidered uniforms naman ng Taekwondo Jin na si Elaine Ganapin, track competitor Gerald Pete Mangliwan at swimmer Ernie Gawilan mula sa Mangin Tribe. Yeah, so each embroidered panel, if you can see in the men's uniform, they have each a panel, and each panel is completely different from each other.
because each panel is held by one Mangyan's hands. Sinigurado rin daw ng designers na kasama sa decision-making process maging ang mga atleta. So since they are Paralympic athletes, what's great about the wraps is it's multi-wear. So it's not like one size only. It fits multiple sizes, and it has accessibility, like it has zippers for the sides, because some of the Paralympians have no arms. Some of them have arms. Some of them only have one arm. So it can fit all of them. Para sa kalalakihan, nais naman daw nilang lumayo sa tradisyonal na barong. And we said, I think, no, we want to be more practical. Yeah. We want them to stand out of the crowd and make it even more like they can wear it several times. Makulay na kultura ng Pilipinas. Kita yan hanggang Paris, hindi lang dahil sa suot ng ating mga atleta, kundi dahil sa puso at tapang nilang representa ang bansa. Suportahan natin sila sa Paris Paralympics sa paparating na August 29. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Alright, at kung kailangan nalang magko-cover dyan, game. Alam nyo na. Alam niyo na. It's time to take our first break. As we do that, here's another highlight of the just concluded Democratic National Convention from the Associated Press. Gus Walz sat front row for the biggest moment of his father's life, and his pride exploded out of him. Hope, Gus, and Gwen, you are my entire world, and I love you. That's my dad, the 17-year-old could be seen saying. He stood with tears streaming down his face, pointing to his father, Minnesota Governor Tim Walz, as he accepted the Democratic nomination for vice president. Gus wept through much of his father's speech, and when it was over, he climbed on stage and wrapped his dad in a tight bear hug. His parents recently disclosed that the high school senior has a nonverbal learning disorder, an anxiety disorder, and ADHD, but they called his condition his secret power and said he's brilliant and poised for success. Gus is getting his own turn in the spotlight after his older sister, 23-year-old Hope Walz, delighted Americans with playful social media videos she filmed with their dad. Gus's exuberance captured hearts, becoming perhaps the defining image of his father's address and further humanizing a running mate picked by Vice President Kamala Harris, in no small part for his everyman appeal. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman si Denise Tan. Thank you for staying with us. Now, authorities believe dismissed Banban Mayor Alice Go is still in Indonesia. This after her two companions were arrested and brought back to the country yesterday. Go's sister, Sheila, and business partner Cassandra Leong were nabbed by Indonesian authorities at a mall on August 20. Go, however, was not with the two when they were arrested. Ong faces charges of obstruction of justice and violating the Passport Act. Meanwhile, Go's sister was charged with violation of the immigration law. The two are currently under NBI's custody, which Ong's lawyer attorney Ferdinand Topacio questioned. Yun nga ang aming kinatataka kanina. Kasi sabi namin, wala naman silang warrant for any crime committed in the Philippines. Their warrants are legislative warrants issued under the power of the legislature to make inquiries in aid of legislation. In my humble opinion, dapat talaga nag-take custody ang House of Representatives through the Sergeant at Arms. Ang problema, long weekend nagbakasyon na yata lahat ng mga kongresista natin So, nandito siya. Alright, at this point, let's head over to the Senate na naghihintay pa rin para i-detain ang kapatid ni Alice Go for contempt. And for that, we will talk to News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria,
Okay, kailan daw balak punta ng Senate Sergeant at Arms si Sheila Go? Lord, sa ating interview o press conference ni Senator Sherwin Gatchalian kanina, nagkaroon daw sila ng agreement kasama ang NBI, ang DOJ, Bureau of Immigration, pati ng House of Representatives, natapusin muna ng lahat ng executive agencies yung kanilang mga mandatory procedures para kanina Sheila Go at Cassandra Ong bago dalhin dito sa Senado. Nung tinanong namin kung posible bang mangyari yung pag-take custody o pag-transfer nila Sheila Go at ni Cassandra Ong dito sa Senado over the weekend, considering na mula ngayon hanggang sa Lunes ay holiday, long weekend tayo, no? Ang sabi niya ay at the max talaga Martes dadalhin dito dahil on Tuesday kasado na ang pagdinig ng Senado tungkol nga dito sa operasyon ng Pogo. Okay. Lord? Ria, sino yung primary committee na mag-handle ng pagdinig sa Tuesday? Yun pa rin yung committee nila, Senator Risa Ontiveros, yung Committee on Family, Women, at syempre in joint cooperation yan sa komite ni Senator Sherwin Gatchalian. Alam naman natin na yung dalawang senador na yan, sila ang nangunguna pagdating sa pagdinig sa lahat ng mga usapin na may kinalaman sa Pogo operations. Okay, so naka-receive na rin ng assurance ang Senado from the NBI na siguradong makakadalo ang dalawang personalidad ng ito. Pero ngayon, after there, saan ba ang sunod na kilos ng dalawang ito, Ria? Okay, tinanong natin yan kanina sa pagdinig. Definitely Tuesday, yung dalawa, invited sila, kailangan nila. Actually, hindi sila invited, compelled sila na humarap sa Senado, no? Kasi kaya nga may arrest order yung dalawa, no, si Go at si Cassandra Ong. Hindi lang dito sa Senado. For the case of Cassandra Ong, meron din siya sa House of Representatives. Ay dahil sa paulit-ulit na hindi nila pagsipot sa mga pagdinig ng ating mga mambabatas, no? So on Tuesday, andito sila physically and then dito na sila madedetain, but there is an understanding also with regards to Cassandra Ong na kailangan ma-detain siya sa House of Representatives kasi may separate na order ang House of Representatives. So kay Sheila Go pa lang talaga yung klarong-klaro na sa Senado siya, yung kay Cassandra Ong, meron din daw kasing arrest order ang Senado, kaya doon pa natin malalaman kung dito ba siya sa Senado kasama ni Sheila Go on Tuesday or malilipat siya sa House of Representatives. Meron lang sinabi sa atin si Sherwin Gatchalian kanina, no? Ang pakay kasi nila sa pagpapaharap sa dalawa ay dapat isiwalat nila o ibulgar nila kung ano nga ba yung mga nalalaman nila tungkol sa Pogo operations, anong extent ng operations nito, sino mga nasa likod nito, sino yung mga opisyal ng gobyerno na naging kaagapay nila para sa pagpapatakbo ng Pogo, no? Pero kapag daw tumangging magsalita ang dalawa o patuloy na magsisinungaling ang dalawa, meron na daw in the past na pwedeng ilipat mula sa detention facility ng Senate sa Pasay City Jail dahil jurisdiction or within the jurisdiction din naman daw ng Senate ang Pasay City Jail, being within the same city. Lord? Okay, abangan natin yan kasi may isa rin pa, may privilege speech din daw na gagawin para i-urge ang DFA to cancel their passports. Wala pa tayong impormasyon personally kung sinong mambabatas ang tatayo sa plenary floor pagka nagbalik session sila this week, no, after a long weekend. But of course, ang pinaka-inaabangan nga natin, malaki to, no, na for the very first time after several attempts to snub the invitation of the Senate ay haharap ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Go at ang sinasabing kasosyo niya at ang nasa likod din ng NARID na Porac Pampanga Pogo Hub na si Cassandra Ong. Alright. Maraming salamat sa update. News 5 correspondent Ria Fernandez. Thanks, Ria. Alright, now let's take a look at how Sheila Go and Cassandra Ong were apprehended. News 5 correspondent Rainiel Pawid has the timeline.
Nadampot ng mga otoridad sa Indonesia ang kapatid ni Mayor Alice Go na si Sheila Lial Go, pati ang sinasabing business partner ng dating alkalde na si Cassandra Leong. Na-corner sila sa Mega Mall Batam Center sa Riau nitong August 20. Sa intelligence data sharing mula sa ibang mga bansa, nag-cruise ship pa Jakarta sina Sheila at Cassandra kasama si Alice Go. Isang Singaporean national daw ang nag-book ng kanilang hotel pero hindi kasama ang dating alkalde noong maresto ang dalawa. Huwebes ng hapon na iuwi na sila sa Pilipinas. Si Sheila naka-wheelchair nang ilabas sa airport matapos umanong mahilo. Agad silang dinala sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila para sa inquest proceedings. Ayon sa Department of Justice, naharap si Cassandra Leong sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Si Sheila Go naman kakasuhan ng paglabag sa immigration law. Umaga na ngayong Biyernes nang madala sila sa National Bureau of Investigation. Pero ayon sa abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio, kung madedetain si Ong dapat sa House of Representatives kung saan may contempt order sa kanya dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig tungkol sa Pogo-related crimes. In my humble opinion, dapat talaga nag-take custody ang House of Representatives through the Sergeant at Arms. Ang problema, long weekend nagbakasyon na yata lahat ng mga kongresista natin So, nandito siya. Pero nanindigan si Topacio na wala raw kaugnayan si Ong kay Alice Go. May impormasyon naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na ilang araw na malagi sa Singapore ang dating Bamban Mayor. Sa larawang inilabas ng PAOK, ang babaeng naka-pink na bag daw ay si Go habang nasa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia. Kuha raw ang litrato nitong July 21 at papunta raw niyan sa Singapore si Go. Pagkatapos, saka raw sila nag-ferry ni Ong at Sheila Go patungong Indonesia kung saan na nadakip ang dalawa. Inaasahan namang dadalhin sa Senado si Sheila Go sa susunod na linggo, kung saan may arrest order siya sa hindi rin pagsipot sa Senate hearings. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Now, here is a quick rundown of more stories on One News. 23 Filipino crew members of the Greek-flagged oil tanker attacked by Houthi rebels near Yemen are all safe. The Department of Migrant Workers is now working on their immediate rescue and repatriation. The tanker's owner and others involved in similar incidents have been barred from hiring Filipino seafarers for voyages through high-risk areas. Overseas, Thailand has confirmed its first case of the more fatal Mpox strain Clade 1B. This is the second confirmed case of the variant outside Africa. The patient is a 66-year-old European man who recently arrived from an unspecified African country where the disease is spreading. And it's several more hours of detention for former presidential spokesperson Harry Roque at the House of Representatives. He was cited in contempt yesterday at the recommendation of Representative Ron Salo, his former law student and former ally in Kabayan Party List. Roque is also a wedding godfather to Salo. Salo pointed out that Roque lied about the reason for his absence in a hearing scheduled for August 16. But for Roque, this is pure political harassment. All right, in other news, Philippine authorities have confirmed an incident, yet another incident of harassment from China in the West Philippine Sea. News 5 correspondent Gio Robles has the details. Sa gitna ng maritime patrol ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Pag-asa Island kahapon, naispata ng isang Chinese Navy helicopter na umaligid. Ito, ilang beses na tayong inikutan ng helicopter ng Chinese Navy. Ayan, habang nagsasagawa tayo ng maritime patrol sa mga Pag-asa Cay o sandbar malapit sa Pag-asa Island. Sabi ng BIFAR, higit 100 metro ang pinakamababang lipad ng Chinese helicopter mula sa sinasakyan naming barko. Matatandaan na nitong linggo lang nang binuntutan ng Chinese Navy ang barko ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Sa pag-inspeksyon ng BIFAR sa mga sandbar, napansin ang paglawak nito, kaya hindi isinasantabi na may human intervention, senyales na posibleng tayuan ito ng artificial island ng China. Naabutan naman ng BIFAR sa Pag-asa Island ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño na nasira matapos banggain ng mga barko ng China Coast Guard sa Escoda Shoal nitong Lunes.
Ang BRP Cape Engaño may butas sa kanang likod na bahagi ng barko. Mas malaki naman ang butas ng BRP Bagakay. May malaki rin ang UP at gasgas sa bow o nguso nito. Nagkasira-sira rin ang railings ng barko. Sa ngayon, ito na yung malaking butas na iniwan doon sa banggaan ng China Coast Guard vessel dito sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Kung makikita ninyo, ayan, tinakpan muna ng trapalay para siguro nga hindi mapasok ng tubig. Sa laki nga ng butas, kasya ang 2 tao rito. Sa kabila niyan, tinuloy pa rin ang misyon na hatiran ng pagkain ng mga sundalo na nakadeploy sa mga islang okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The mere fact that they were able to deliver the supplies to our Coast Guard personnel in different maritime features just showed how brave and patriotic this Coast Guard personnel. Sabi ng PCG, posibleng nangangamba ang China na baka hindi na alisin ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, gaya ng ginawa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Paulit-ulit namang giit ng PCG, idineploy lang ang barko para pangalagaan ang ating karapatan sa Escoda Shoal. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. All right, former Audit Commissioner Heidi Mendoza has raised concerns about the use of public funds for Vice President Sara Duterte's children's book. Mendoza has questioned the legality and alignments of Isang Kaibigan's production with the Vice President's mandate. She's also expressed concerns over the possibility of double dipping in the use of confidential funds for the book launched in November 2023. Parang nag-launch siya nito November pa, 2023. Tama yes, ba yun? Sa QC. And then, tinitingnan ko, ang distribution nito ay para sa mga school children. I was just thinking, hindi kaya posibilidad na ikarga na ito sa budget ng DepEd? Sorry ha, ako pa ay nag-iisip lang ng mga posibilidad, di ba? Kasi posible yan eh. I mean, she has access to DepEd funds, right? And it's very much aligned with the program of DepEd, no? And then, of course, this time the budget is being proposed for the office of the Vice President. So, ang una kong titingnan dyan ay titingnan ko yung budget muna ng DepEd, and then the OVP, para malaman ko kung wala bang tinatawag nating double dipping, I'm not saying this is what actually happened. I am trying to explore the many red flags. Kung ang purpose ng libro ay for mere distribution, tapos siya pa ang nag-author, sa tingin ko, wala akong makitang batas na magsasabing dapat siyang bayaran ng public funds. Una ay yung tinatawag nating legality. Ang tanong ay, ano ang nature ng fund na ginamit? Validity ng transactions. Pag-uusapan po yung purpose. Yan na naman. Yung purpose sana ng programa, naka-align o merong connection doon sa tinatawag nating mandato ng opisina. Ano po? Ang opisina po ay Office of the Vice President. Medyo akin pong nilalaliman ng aking pangunawa, pero parang hindi ko makita. Ano ba yung konteksto na magpapaliwanag na, oo nga, pwedeng gawin ng Office of the Vice President ito. All right, you're still watching Afternoon Delight on One News. It's time for another breather. We'll be right back. August 23rd, 1939. In Moscow, Nazi Germany and the Soviet Union sign a non-aggression pact. The treaty divides Eastern Europe into spheres of Nazi and Soviet influence, just days before the Nazis invade Poland, the start of World War II. 1927. In Boston, Italian-born anarchists Niccolo Sacco and Bartolomeo Vanzetti are executed for the murders of 2 men during a robbery. 50 years later, Massachusetts Governor Michael Dukakis proclaims that any stigma and disgrace should be forever removed from their names. But controversy over Sacco and Vanzetti's guilt and whether they got a fair trial persists to this day. 2003. Also in Massachusetts, defrocked Roman Catholic priest John Gagan is beaten and strangled to death while serving time in prison. Gagan, who was convicted of child sex abuse, became a symbol of the clergy sex abuse scandal that shook America's Catholic Church. 1926. In New York, silent movie heartthrob Rudolph Valentino, one of film's first major sex symbols, dies from a perforated ulcer. He was 31 years old. And 1960. Getting to know you, putting it my way, but nicely.
Oscar Hammerstein, the Broadway librettist, dies in Doylestown, Pennsylvania at age 65. Among his works with composer Richard Rodgers, Oklahoma, South Pacific, The King and I, and The Sound of Music. Today in History, August 23rd. Sandy Kozel, The Associated Press. Watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes De Vera. Ito. Pareho tayo walang bakasyon. Oo nga eh. Pero ito, ang kwento, may bagong kakampi si Tanggol sa FPJ's Batang Quiapo. And that's none other than veteran actress Rosana Roses. That and more stories from News 5 correspondent MJ Marfori. Ikaw pala si Tanggol. Matunog na matunog ang pangalan mo dito sa Quiapo. Pumasok na sa FPJ's Batang Quiapo si Rosana Roses bilang ang negosyanteng si Boss Divina. Sa kanyang unang eksena, nakipag-deal si Divina kay Tanggol kapalit ang diamanteng Star of Venus. Kung gusto nyo, alokin ko kayo. Sososyo ko kayo sa lahat ng negosyo ko. Ano pong ibig sabihin? Lahat ng nakikita nyong sasakyan. Lugar at ari-arian ko magiging kahati ko kayo. Kapalit ng diamanteng ito. Yayaman na ba talaga si Tanggol? Sa isang panayam, sinabi ni Osang na magiging magkaibigan din sila ni Tanggol sa serye. Abangan niyo po ako gabi-gabi para malaman niyo kung gaano ka-importante ang karakter ko sa buhay ni Tanggol. Matatanda ang nagkasama na rin sina Rosana at Coco Martin sa FPJ's Ang Probinsyano. Abangan ang iba pang mangyayari sa Batang Quiapo tuwing alas 8 ng gabi sa TV5. Mas daring na Piolo Pascual ang mapapanood sa pelikulang Real Life Fiction kung saan leading lady niya si Jasmine Curtis Smith. May more than usual daw itong body exposure para sa hunk actor. Eh, paano nga ba siya napapayag? Hindi ko alam. Siguro dala ng pandemic kaya. Trending naman ang pag-share ni Papa P sa kanyang Instagram stories ng screenshot ng chikahan nila ng longtime friend na si Bea Alonzo. May chika kasing may rivalry raw ngayon ng dalawa. Lalo na't katapat ng Pamilya Sagrado sa TV5 ang show ni Bea. We were talking about dinner kasi nga it's long overdue. So, and then we were saying, sabi ko nga, magkatapat yung shows natin, no? Mahanap, ano? Pero that's it. I mean, there's no rivalry whatsoever because, you know, at the end of the day, we're friends. Speaking of friends, trending din ang pagdirect ng kaibigan niyang si Coco Martin sa mga aksyong eksena ng Pamilya Sagrado. Sabi ko, hindi mo ako ginigay sa show mo. Sabi niya gano'n. Sabi niya, nahihiya siya sa akin. So finally, when there was an opportunity for him to direct one day ng mga fight scenes, so, napakabait, napaka-passionate. Bukod dito, busy rin si Papa P sa filming ng Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom kasama si Bossing Vic Soto. It's a powerhouse cast and the set, hanep. Hindi mo naka-questionin yung production value. Abangan ang The Kingdom sa MMFF 50. Bibida naman si Carlo Aquino sa isang international film kasama ang Emmy-nominated actor na si Takehiro Hira. Shoot ang pelikulang Crosspoint sa Tokyo. Kwento ito ng isang Pinoy actor na illegal na nagtatrabaho sa Japan. Mapapanood ang Crosspoint sa Oktubre. Alright, pretty much dead in the water as far as Malacanang and Davao are concerned, but unity is still very much alive in Quezon City. Media leaders and members united for a festival celebrating democracy and freedom of expression. Among the conveners of the event is our very own roundtable host, Robbie Alampay. And Mobile Journal, Francis Orsio has the details. Ang pagbabahagi ng kwento at pagbibigay ng mukha sa mga balita ang pangunahing tungkulin ng mga mamamahayag. Sila, pati na ang mga nasa creatives industry ay may layuning iangat ang kamalayan ng mga tao. Kasabay niyan, ang mahalagang ambag para maiangat din ang ekonomiya ng bansa. Yan ang goal na pag-uusapan sa Maki Fiesta, isang media festival na pinangungunahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. It's a celebration, no, na to celebrate yung freedom of expression, celebrate yung democracy, yung paglago ng creative economy dito sa Pilipinas. Why Maki? Kasi ang term nga natin is Maki Collab, Maki Balita, Maki Siyasat.
Magtitipon-tipon dito sa UP Diliman, hindi lang ang mga media practitioners at journalists, kundi pati na rin ang mga film directors, vloggers, information officers, content creators, pati na communication students at teachers. Bahagi ng tema ang pagtalakay sa demokrasya at kalayaan, pati na ang mahalagang isyu na kinahaharap ng media sa Pilipinas. Magkakaroon din ng mga breakout sessions at workshops para naman pag-usapan ang ilang topics. Kabilang na ang tamang paggamit ng social media sa panahon ngayon, disaster and risk communication, at paano ba maging epektibong TikToker. We have plenary sessions on various topics from fact-checking to AI, and then how to be more creative in your work. Marami tayong topic na for everyone. Kabilang sa batikang journalist na present sa pagtitipon sina One News anchors Ed Lingao at Robbie Alampay. Naging posible ang pagdiriwang na ito sa pakikipagtulungan ng iba pang organisasyon, ang Probe Media, Fight Media at ang Puma Podcast ni Alampay. Nakipagtulungan din ang ilang miyembro ng MVP Group tulad ng One Meralco Foundation, Maynilad, PLDT Smart Foundation at Metro Pacific Investments. Magtatagal ang Maki Fiesta Media Festival hanggang bukas. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang muka ng balita. Ayan, at maki-oras tayo. Oras na alas 3. Malapit na mag-alas 3. Kaya makisalo tayo mga kapatid. Oras na para mag-isaw. Ito na po ang I Saw the Signs, Confusing Science Edition. Balita ko, Tita Denise, bago tayo mag-confusing science. Nais ko rin ibahagi na Tita Jo. Tita Jo? Para sa mga maki interest sa topic ng geography. Eto, madali to. Ano ang bansa na nasa lata? Nasa lata? Di Canada, tama ba? Hindi. Ano? Argentina. May isa pa. Halika. Ano ang bansa ng alerto? Alerto? No. Iceland. Baduy. Punta na tayo sa Iceland. Out na ako. And that is the end of my comedy career. Netizens, i-edit nyo po yung portion na yun. You know what to do. Okay, sige, isaw na tayo. Wali yan, jokes. Iceland. Hindi, dapat, anong bansa ang okay lang ang lahat? Iceland. Iceland. Pwede. Parang ano yun Kumodi ko lang kasi parang ako. Parang sa hayop eh. Ano yung hayop na walang problema sa lahat? Walang, ano? Di, lion? Unity. So much for... Kaya hindi tayo naimbitahan sa mga maki-maki na yan. Kaya sa mga tito and tito jokes na ganyan. Game, first photograph, first sign is... Notice, this is a work-free drug, please. Tama nga naman, paano ka makakapagtrabaho kapag... Ayan. Oo. May pa-injection pa, Oo. Let's keep it this way. Oo. Teka muna. Yung injection na yan, matagal na walang gumagamit sa Pilipinas ng injection na ganyan. Oo. Gumagamit ng injection siguro sa mga pelikula noon pa lang. Mga heroin. Wala namang heroin sa Pilipinas. Next. Next. Okay. Restrooms. Hindi ko na-gets. You can do it. We can help. Okay. Paano kaya yun? Paano kaya yung pag-alalay? Ano? Oo nga eh. I-escort ka ba papunta ng banyo? Or kailangan ba ng help sa pag... We can help? Moral support ba ito? Pwede. Paano kaya? You can do it. Kaya mo yan. Kundi na lang. Iri pa. Mga anak. Okay, next up. You matter. Don't give up. You don't matter. Okay. Diba? Oo. Sana pinaghiwalay nila ng konti. Oo. Minsan kasi issue siya ng tawag nila, kerning ba yun? Buti na lang. Alam mo, may isang angle pa nga niya na mukha silang magkatabi talaga. So parang you don't matter, give up. Parang gano'n, no?
Kailangan ng proper spacing, friends. Naku, kung kakilala ko makita na depressed ngayon. Nako, hindi natin gusto yung... He will take it personally. Next. Next. Yan ang sinasabi natin, ha? Na spacing matters. Extremely slow children playing. So, intindi ko dyan, may mga batang sabihin natin na hindi ganong matalino na naglalaro doon. Pero gusto nyo talagang sabihin ay, bagalan mo. Bagalan mo. Kasi may mga batang naglalaro. Correct. Parang ped-exing yan eh. Gano'ng katagal bago mo na-figure out kung ano yung ped-exing? Hindi ko na rin alam. Nakigaya lang ako nung nag-start ako magmaneho. Years ago. Mula nung natutong sumakay ng jeep, high school, college ko lang naintindihan. Ay, pala yun. Pedestrian crossing pala. So, dapat sa design failure ito, pinaghiwala yung extremely slow and merong number 5 beat between them at yun. Yes. Okay, next up is, ano dito? Bawal Naku, ang hirap nga. Bawal ano ba talaga? Kasi bawal iisipin mo, bawal umihi, tapon dito at ng basura. Pero bawal umihi dito. Ano? Bawal umihi magtapon dito at ng basura. Magtapon ng basura. Kasi naman, bakit ganun? So, kung babasahin mo pababa, magulo. Babasahin mo pahalang, magulo pa rin. Pero it's bawal umihi dito at magtapon ng basura dito. Buti pa isang sign na nakita ko, kaya may mura pa talaga. Malinaw. Huwag ka umihi dito. Okay. Tapos. Mas diretso. Correct. Naku, ang dami ko pang mga... Meron naman parang free half-fried chicken when you don't get a bow from our staff. So joke nung iba, pinost ko yung picture, parang, ibig ba sabihin nito, half-fried chicken, parang kalahating manok o kalahati lang ang pagkaluto niya? Ang hirap nung kalahating pagkaluto ng manok, medyo. That is where a hyphen would come in play, no? At yun ang importansya ng mga hyphen at yung mga tinatawag na lang Oxford comma, mga ganyan, to separate things. Kasi kaya inimbento ng sangkatauhan ang punctuation. Correct. At syempre, nako, kung kayo po meron pa mga nakikita mga signs na ganyan, o kaya naman yung mga kakaiba ang pangalan ng mga restaurant or certain establishments, please send them to us at afternoondelight@gmail.com at sabay-sabay natin yung katuwaan in the coming week because for now, that will do it for us this Friday and this week. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tang. Kanya po yung joke na Argentina. Nililinaw ka lang po. Bakit ba? Ang pangit. Ang pangit eh. Walang basihan eh. At ako po si Lord De Vera hanggang sa Lunes ulit, alas 12:00. Have a delightful afternoon and have a delightful weekend. Sana all.